Ito pala. At sa muling interview ngayon ni Harlika kay Cathy Binag, may isa na naman sa cabinet ni BBM ang kanyang pinangalanan na nagpupulburon din. Iba kundi ang nasa PAGCOR na si Atenco. Hindi makapaniwala ang netizens sa ibinulgar ng Cathy Binag. Kaya naman ang mga netizens ngayon ay magpa-hair follicle drug test ang cabinet members ni PBBM. Kung adik mag-appoint, syempre, kapwa nila adik pipiliin. Alam nyo na yan. Hair follicle test for PBBM and all cabinet members. At hindi lang yan mga kasweet. Ibinulgar din ni Cathy Binag na maging ang dalawang anak ni BBM ay nagpupulvuran din. Grabe yung side B. Ito yung pinakamalupit dyan, no? Na yung ngayon ko napatunayan ang kasabihan sa Shrek na movie. Oh, happy ever after. Ano yan? Happy ever. Ano yan? Happy ever. One big family. Happy one big family. Gago! No? Oo, ngayon ko napatunayan yun. No? Interview ni Cathy B. Yung anak niya napasali pala sa mga pulvoronic circle ng mga junakis ni Liza. Ay, grabe. Singin eh. According to Cathy B, dalawang anak ni Mamshi ang pulvoronic. Sandro Marcos, what do you think? Samantala, ipinagyabang naman ni BBM na ang mga operasyon ng PNP ngayon ay bloodless daw. Naku po, bloodless. Yung ika-123rd Police Service Anniversary, tila kinontra ito ni VP Sara. At may sagot dito si VP Sara. Narito ang kanyang video. Panoorin natin. Okay, play. Assalamualaikum. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa mga magigiting at tapat na kasapi ng Philippine National Police. Pero hindi kasama yung mga siraulo dyan, ha? By ang pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary. Isa itong magandang pagkakataon para pasalamatan at saluduhan ang PNP sa inyong mga tagumpay bilang mga alagad ng batas. Maging pagkakataon din sana ito para alalahanin ng mga kasapi ng PNP ang kahalagahan ng integridad bilang mga profesional na naatasang maglingkod sa mga Pilipino. Mahalaga rin maipakita ng PNP na isa itong malayang institusyon na nagsusulong ng katotohanan sa harap ng mga kasinungalingan at iba pang pagmamalabis sa ating lipunan. Ang paglibing ng bayan ay tunay lamang na matagumpay, makahulugan at kapuri-puri kung ito ay marangal, tapat at naninindigan sa BP Sara, ang titindi nun kung ito ay marangal at pagmamalabis at paggamit sa kapangyarihan. Naku po! Gago! Sapul na naman ang mga tulongges. Sa kapakanan at interes ng bayan. Naku po! Manindigan tayo para sa katotohanan, sa tama, sa mga Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Yun! Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Yun, no? Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Usap-usapan din Syukran! ng mga netizens na tila gusto nang mag-resign ni BBM. Ngunit hinahadlangan lamang ito. Si BBM magre-resign? Oh, G! Magre-resign si BBM? Ito ba yan? Puta, wala silang pangbili ng... Huwag yun kaya i-maintain nun. Bibroy mo, ikaw nagaganon ka. Yung asawa mo nagaganon. Tapos yung mga anak mo nagaganon. Ang hirap i-maintain nun. Magastos yun. Ika nga ni Ma'am Cathy Binag, di ba? Every 30 minutes, kailangan mong... di ba? Kailangan mong... gumanon. Ay kung lahat kayo, kaya pala, siguro hindi nga talaga ibig sabihin, nagkakatotoo yung ko? Magkakatotoo yung panaginip ko? Na hindi talaga ko nakain ng kanin tong magpapamilya na to? Kaya pala wala kayong pakialam dun sa pinangako yung 20 million,
20 pesos per kilo ng bigas kasi hindi naman kayo kumakain. No? Kaya naman pala eh. Ngayon, buti, kayo naman kasi hindi nyo kami in-inform. Bagay, marami naman kayong stock eh. Asan na ba yung Asan na ba yung 13 billion na pulburon? O hanggang ngayon, hindi nga namin alam kung nakulong ba yung driver doon. Kung nakulong ba yun o ano na nangyari doon. Wala baka mamaya kinukonsumo nyo na. Gago! Mahirap yun magtira kayo. Tirahan nyo si Kuya Goods. Gago! Oo, Kuya Goods. Tsaka si DJ K21 tirahan nyo sila. Kawawa sila At hawak nga sa leeg ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan. Ngunit ang akbang sa Maisog, USA, nagbigay ng open letter para kay Senator Amy Marcos Ano yun? na talaga namang dapat nang mag-resign si BBM. Naku po, Bukas open na niya letter? kay Senadora Amy Marcos Open letter galing sa US nga bukas na liham kay Senador Amy Marcos para sa panawagan na pagbibitiw ni BBM. Mahal na Senadorang Amy Marcos, magandang araw po sa inyo. Kami po mga mamamayang Pilipino ay lumalapit sa inyo upang ipahayag ang aming labis na pagkakabahala sa mga seryosong paratang na bumabalot sa inyong kapatid na si Pangulong Romualdez, hindi. Sino ba kapatid niya? Si Ferdinand Bongbong Marcos. Kaugnay ito ng di umanong paglabag sa Philippine Comprehensive Drugs Act of 2002 dahil sa paggamit ng cocaine. Eto na nga. Pero kayo, sa tingin niya bababa si BBM? Yung kaya magsalita Yung kapal ng mukha nun, magbababa yun. Tayo blood control nga, wala pa, pinagyabang na Gago! Diba? Blood control nga, pinagyabang wala pa nga nagagawang blood control, pinagyabang na sa panawagan ng pagbibitiw ni PBBM. Mahal na Senadora Amy Marcos. Okay. Magandang araw po sa inyo. Okay. Kami po, mga mamamayang Pilipino, ay lumalapit sa inyo upang ipahayag ang aming labis na pagkabahala sa mga seryosong paratang na bumabalot sa inyong kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay. Kaugnay ito ng di umano'y paglabag sa Philippine Comprehensive Drugs Act of 2002 dahil sa paggamit ng cocaine. Kasama rin sa paratang na ito ang unang ginang sang-ayon sa bagong revelasyon ni Cathy Binag, dating kasintahan ni Tony Boy Florendo, na malapit na kaibigan ng Pangulo na nagsagawa ng mga cocaine session sa kanilang tahanan sa Forbes Park at iba pang lugar. Kamakailan lang ay naglabas ng isang video na tinaguri ang Pulveron video na fully authenticated. Si Maharlika, vlogger crusader, na kung saan ipinapakita ang paggamit ni PBBM. Ang mga paratang na ito ay hindi lamang banta sa kanyang legal na kapangyarihan, kundi pati na rin sa moral na pamumuno ng ating bansa. Sa harap ng mga alekasyong ito, naniniwala kami na nararapat lamang na magsagawa si Pangulong Marcos ng isang follicular hair test upang patunayang walang katotohanan ang mga paratang na ito. Tama. Ito ang panawagan ng ating sambayanan, at kung patuloy niyong iiwasan at hindi tutugunan ang panawagang ito, hinihiling namin na siya ay voluntaryong magbitiw sa kanyang pwesto upang makapagsagawa ng... Hindi, ito lang kasi pinagtataka ko dyan. Kung si Pulong nagawa niyang hair follicle test ba? Tama ba ako? Sa pagkakabanggit ko? Bakit si BBM hindi niya magawa? Gago! Ganun na ba siya ka-busy? Ha? Ganun na ba ka-busy si BBM? Alam nyo, napakasaglit lang nito Diba? Tapos ang lahat ng issue, magpa-hair poly, yun, kung ano yun, katulad ng ginawa ni Pulong Duterte, tapos ang issue.
O tingnan mo si Trillanes, lumuwa ang mata. Gago! Diba? Tingnan mo si Trillanes, sinasabihan niyang paulit-ulit, adik si Pulong, adik ang mga Duterte, drug lord, ganito ganyan. O, nagpa-hair politics yung tao. O, laglag ang mata ni Trililin. Gago! Positive J, yun lang. Yun lang, Kuya Goods, ang mahirap dyan, oh. Hair polish test. Basta yun na yun, no? Bulol ako dyan, pasensya na. Anak ng tete, napakasimple lang nun eh. Diba? Napakasimple lang nun. Yun lang yung gagawin. Hindi ka naman kukuhanan ng dugo. Hindi ka naman mamamatay. Pero bakit hindi magawa-gawa? Anong meron? Masusing investigasyon at upang hindi maapektuhan ang integridad ng ating pamahalaan. Ang aming panawagan ay hindi lamang para sa kapakanan ng ating kasalukuyang administrasyon, kundi para na rin sa kapakanan ng buong sambayanang Pilipino. Ang mga seryosong paratang na ito ay nagdudulot ng malaking dagok sa tiwala ng publiko sa ating pamahalaan at sa moralidad ng ating liderato. Kung mapatutunayan ang mga paratang na ito, hinihiling din namin ang iyong pagtutulak sa isang impeachment process para kay Pangulong Marcos dahil sa kanyang paglabag sa tiwala ng publiko at sa pagtraidor sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Naniniwala kami na ang ganitong hakbang ay nararapat upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa ating pamahalaan. Naway dinggin ninyo ang aming hinaing at magsilbing tinig ng katotohanan at katarungan para sa lahat ng Pilipino. Kami po ay naniniwala sa inyong paninindigan para sa katotohanan at sincero ninyong paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Naniniwala rin po kami sa inyong buong katapatan sa ating konstitusyon at sa lahat ng umiiral na batas sa ating bayan. Alam nyo, speaking of Amy Marcos, hindi niya ilalaglag ang kapatid niya. Iyan ang sasabihin ko sa inyo. Paulit-ulit na namin sinabi, Marcos pa rin yan, kapatid niya pa rin yan. Kahit anong mangyari, nangingibabaw pa rin ng pagiging magkadugo nila ni BBM. Diyan pa kayo nanawagan. Hindi niya gagawin yan. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi niya gagawin yan. Paulit-ulit na kayong nabudol ni Amy Marcos, pero paulit-ulit pa rin kayo nagpapabudol. Gago! Oy, ba't rin pa nga yung pinsasabi niya? Ha? Di ba? Ito, ako, hindi rin ako naniniwala kay Amy Marcos. Alam nyo, lalong-lalo na sa, excuse me, sorry. Lalong-lalo na sa politics, uso dito na una plastikan. Pangalawa, yung pagpapanggap, plastic, plastic. Traiduran, uso yan. Pero at yung pakitang tao, uso din yan sa politics. Katulad yan, hindi ko naman sinasabing ganun si Senator Amy Marcos, pero parang nakikita ko sa kanya. Kasi una-una isipin nyo, puro siya, yung una, di ba, palaging nandun siya sa mga Duterte, ganyan. Tapos bumabato-bato siya ng kontik papitik-pitik lang sa administrasyon, pero hindi niya talaga tinutumbok yung kapatid niya. At sa masama pa nga na nangyari doon ay, tawag dito, ang malupit pa nga na nangyari doon ay, kumampi siya or nasa partido siya ng administrasyon. Kaya ako sa inyo, hindi ko naman sa sinisiraan si Amy Marcos, pero Marcos pa rin yan eh. Huwag tayong basta-basta magtiwala. Ha? Huwag tayong basta-basta magtiwala sa mga yan. Ako po, na naman kayo. Gusto nyo, nabudol na kayo. Nagpapabudol pala naman kayo. Nabudol na kayo eh. Tapos bubudol na naman kayo. Hindi po ba kayo nagsasawa kakabudol sa inyo maya't maya? Anak ng teteng naman, no? Speaking of Marcos, ito, ayan, play. Sa kamailan interview kay Katunying, ipinagmamalaki ni First Lady Liza ang kanyang mga anak. Napakagalang nila, aniya,
Habang kitang-kita na masyado itong proud sa kanyang 3 anak na lalaking sina House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Simon at Vinny. Hindi nanay ang tawag sa akin ng mga anak ko, smother, kasi I smother them daw. Wow! Ito ang nakangiting sabi niya nang tanungin na ilarawan ng kanyang relasyon sa kanyang mga anak sa isang one-on-one sa naturang panayam sa veteranong broadcast journalist na si Taberna. My kids is, so, mabait naman. Wow! Wala pa akong naririnig may binugbog sila o may tattoo sila. Wow! So, ibig sabihin, pag hindi ka nang bugbog, mabait ka na? Ganun pala yun. So, ibig sabihin, sama-sama ako, dami ko na nabugbog eh. Gago! Grabe naman. Grabe ka naman, Ma'am si Tars. Oh, play. Dagdag pa niya na malinaw na patama ito sa may mga ditatong anak ng dating Pangulong Duterte. Sinabi ng unang ginang na lahat sila ay Ba't wala ako dun sa picture? Anak din ako, ba't? Ay, hindi. Panggap pala, panggap. nagtatrabaho. Napakagalang nila, masayang sabi niya. Tinanong ni Taberna kung ang 2 pa niyang anak na lalaki ay susunod din sa yapak ng kanilang ama na si Bongbong Marcos at ang kanilang kapatid na mambabatas at sasali sa politika. Sumagot siya, si Simon ay isang negosyante. Si Vinny wala. Katulad ko sila, wala silang hilig. Diyos ko, isipin mo kung mayroon kang 3 politiko sa bahay. Diyos ko, mamamatay ako, dagdag pa niya. Ako, I don't get Hindi, joke lang. pikun. I get pikun when they heard my sons, sagot naman ni Lam nang matanong ito ukol sa batikos sa kanyang pamilya. Bait, buisit. Pero nakapagtataka na sa kabila ng mga binitiwan nitong salita sa harap ng kamera at ni Taberna ay wala itong naging sagot sa kamailang inilabas na impormasyon ni Cathy Binag na sinasabing 2 sa anak ng first couple ay sangkot din sa pulveron. Alam nyo, sasabihin dito ni BBM pag nagkataon, pag na-interview siya, tas ano po masasabi niya sa inilahad na akusasyon laban sa inyo ni Cathy Binag? Sasabihin niya, she is a professional liar. She is a jukebox. Yan na naman. Yan na naman yung maririnig natin sa kanya. O kaya ngingisi. Gano'n, no? Nagpupulburon po daw kayo, BBM. Gano'n na naman siya. Munta nga lang, di ba? Gago! 2 interview na nagsalita si Cathy Binag na pareho ang sinasabi na anak niya mismo ang nagsasabing nakajamang ang mga anak ni Marcos. Wow! Ang issue nito ay binigyan naman ng comment ng ilang personalidad sa social media. Okay na, no? Ayon nga kay One big BB family. Robot ay, grabe yung side B sa interview ni Cathy B. Yung anak niya napasali pala sa mga pulveronics circle ng mga Junakis ni Liza. Tang ina, ha ha ha. Uy, grabe According to ka na. Cathy B, Wait lang ha. Oh yeah, saan na yung ano natin? Ulit nga. Grabe yung side B sa interview ni Cathy Binag. Yung anak niya napasali pala sa mga pulboronic cycle ng mga Junakis ni Lisa. Oy, hindi na to biro ha. Biruin mo ha, anak na ni Cathy. No? Ang sinabi niya rito, anak na ho, kung di ako nagkakamali sa pagkakaintindi ko, may anak niya na pala, napasama din yung anak ni Ma'am Cathy dito sa mga Junakis ni Ma'am Tars. Grabe, no? Tangina, one big family. Tangina, paano kaya pag nalulobat tong mga to? Hindi na-imagine ko lang, no? Alam ba, nalobat, tapos hindi nakabili, hindi naka-imbak ng vitamins ng pulburon. Siguro susuntukan tong mga to. Gago! Ito mo, oy, meron ka po dyan. Wala ako. Sige ako. Susunto ka siguro sila, no? Pak. Tapos yung 2 naman, tuwang-tuwa lang habang nanonood sa mga anak nila. Kailangan, magsuntukan lang kayo dyan. Ang sarap yung panoorin. Yeah! Gago! Yeah! So, yun ang lupit nyo. Liza. Tang ina, ha ha ha. According to Cathy B, 2 anak ni Momshi ang pulveronic. Sandro Marcos, what do you think? Wow! Ayon naman kay Joy De Vera ay, family affair daw ang Pinipig Crunch Festival niyo Liza Marcos Bongbong Marcos, sabi ni Cathy Binag. Dinamay na mga anak niyo, oh, game na? Discredit Cathy, hair follicle test now. Lahat naman siguro ng nanay nagbigay ng pulbo sa anak.
Ayon naman kay Adrian Pascual ay, pansin nyo ba Hindi, minsan natatakot din ako dyan sa hair poly, ano yan, putangin ng ito. Yung, kasi baka mamaya, i-manipula din yan eh. Lahat naman ngayon, minamanipula na, di ba? Baka mamaya, nga, sige, ganun nga, nag-positive, tapos ang ilabas sa publiko, negative. Gago! Wala na naman, di ba? Yan yung naiisip ko dyan eh. Baka mamaya, positive pala, pero ang inilabas sa publiko ay negative. Paktay tayo dyan. Kasi lahat na tingnan nyo na lang, ultimong kapulisan nakokontrol. Ultimong lahat na nakokontrol ngayon. Ultimo ang YouTube nakokontrol na eh. Gago! Mainstream media, kontrolado. Lahat kontrolado na. So maaaring pati yung pa-drug test or hair polita or na yan, tawag dito, manipulahin din yan. O, dyan kayo dapat kabahan. At maganda kasi nga dyan is naka-live, no? Live hanggang sa mailabas yung resulta. Yan ang maganda yan. Hindi video. Video kasi na-edit eh. Pero live, hindi mo may edit yan. Diba? Maganda yan, naka-live habang ginagawa. Katulad nung ginawa ni Pulong Duterte. Diba? Ganun dapat. Naka-live. Oo. Oh, Jay, kailangan in public siya magpayon. Yan ang pa, isa pa. Kasi mamaya ay pala ano yan eh. Pati laboratory, pwedeng kontrolin, no? Diba? Sabi ko si Ingi, kaya nga dyan minsan din ako napapaisip na, kaya mas maganda talaga public. Tanang ganda nun, no? Tapos nag-positive, no? Gago! Tanganan, lupit nun. One big family. Galing nun eh. Pero ang ganda din nun kasi isang buo kayong pamilya, iisa kayo ng hobby. na walang nag-deny sa mga sinabi ni Miss Cathy galing sa mga kaibigan at pamilya ni Bangag at pati ng mga ensaymada bulagers, ang sagot nila ay kabit at gold digger. Expect more revelations from her and from other people. Soon. Ayon naman kay Coco Locoy ay, wala pa rin bang sagot at pagpapasinungaling sa mga sinabi ni Cathy Binag? Hanggat hindi nyo nasasagot yan ay mananatili yan sa isip ng mga tao at since may social media, mananatili na yan na babalikan ng mga Pilipino. Tama. Ayon naman kay Pebbles Talakera ay, sabi ko sa inyo pati anak at mga pinsan nagpupulvoron. Saan ka nakakita ng presidente na hinahayaan magdroga ang mga anak? I told you, pati mga anak di ba? Saan ka nakakita ng magulang na okay lang sa kanila magdroga ang kanyang mga anak? Kaya tama na yung palabas na bait-baitan, baka mapunta sa langit-langitan. Kaya tahimik din ang mga anak sa issue, Charis, marami akong alam sa'yo. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye ng pasabog ni Cathy B. Binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy, at noon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupunta. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Lisa, nalokan niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine, o kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So, that's part, my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko. Tama lang yung ginawa mo, Ma'am Kat. Puta na, grabe. Pati yung pamilya, yung anak mo gusto impluwensyahan. Teresa, mega love shoutout. Yun, hair follicle. Yan, hair follicle pala ang tamang ano. No. Sino kaya ang barbero ni BBM? Bibili ako ng buhok galing kay BBM. Hoy. Grabe naman yan. No? Play. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, wag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Wag kang makakagat sa bait.
there's a lot of things happen to me. 'Di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako. So these are the truth. Alam mo yon. So nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tapos nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya. Alam mo, gusto ko rin to ma-interview ng Banatero sa SMNI si Ma'am Cathy Binag. Alam nyo, ang itatanong ko kaagad dito, sana maiakyat to sa Senado. At sana may senador na pwedeng manguna para mapag-usapan to sa Senado. Kasi kapag puro lang tayo sa vlog-vlog, hindi ko naman minamaliit ang social media. Pero iba pa rin doon sa Senado, sa Senate hearing, halimbawa doon pag-usapan to. Ang ganda sana no? Sana may isa dyan sa mga senator na mag-imbita kay Ma'am Cathy Binag na pag-usapan ito sa Senado. So play. Pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, maraming salamat po. Alam mo, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Grabe yung pangyayari, no? So ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalo ka ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak. Alam niyo ko bakit naniniwala ako dito kay Ma'am kay Ma'am Cathy Binag? Hindi siya ito yung mga tao na kapag may mga tao na pag nagkukwento, alam mo yung mapaghahalataan mo na gawa-gawa lang yung kwento. Pero dito kay Ma'am Cathy Binag talagang sureball kasi una-una hindi po biro na pati anak ni Ma'am Cathy Binag ay isa sa kinunik niya dito sa issue na to. So ibig sabihin talaga totoo yan. Putay na sinong tangang magulang na idadamay mo ang anak mo sa ganitong issue at sa alam mo pwede siya mapahamak nito. Yung anak ni Ma'am Cathy Binag, wag naman sana mangyari, 'di ba? Kaya talagang lumalabas dito. Ako naniniwala ako dito sa sinasabi ni Ma'am Cathy Binag at bukod sa maganda siya. Anak ko talagang warla to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi chinek ko lahat kung sino nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong polvoronic activity at kasama sa mga polvoronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o 3 bang anak, 2 anak, o 1 anak lang? 2. Pero hindi ko papangalanan muna. So wag ma'am, wag mong gagalawin. Gagalawin tuloy. Yan ang wag mong gagawin na pangalanan mo yung mga anak mo na yan at ipakita dyan sa social media. Naku, bababuyin yan. Ito, paano ang security dad hindi naman ni Cathy Binag lahat ngayon kaya si Sen Bato na ang protection sa kanya. Alam niyo, ito si Ma'am Cathy, noon pa naman talaga, parang tinatakot na to. Nung unang interview niya, siguro, yun nga, hindi natin alam. Kasi pagkakaalam ko, nasa Pilipinas ata to si Ma'am Cathy Binag. No? Nasa Pilipinas, no? Kung sa Amerika, kagaya ni Maharlika, medyo safe siya doon. Pero kung nandito siya sa Pilipinas, delikado siya. Kasi, biruin mo at ngayon nananahimik yung mga tinutukoy niya. Oo, kung sino man yung mga tinutukoy niya.
Alam nyo naman na siguro yun. No? Kung sino yung mga tinutukoy ni Ma'am Cathy Binag. So, kung yan ay hanggang ngayon nananahimik ka ba, medyo kabahan ka dyan. Kasi baka mamaya pinagpapalanuhan ka na. No? Ano to? Dapat ipatawag ni Sen Bato. Yan ang din ng gusto ko. Pero, malay natin kasi nakapokus ngayon si Senator Bato de la Rosa Bongo and Senator Robin Padilla sa KOJC. Baka malay nyo, pagtapos ng KOJC, pagtas ng hearing ng KOJC, ito naman ang isunod. Maganda yan, no? Abangan na lang natin. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabanggit ko. Lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Sabi ko nga, I don't know kung na-mention ko nung nag-interview tayo. Nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak. Isa sa anak niya na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyoan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, na-high siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. I can tell kung sino ang normal at sino ang hindi. So, sa'yo, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang dalawa sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa, hindi mo na-witness. Hindi. Hindi na-witness ng anak mo. Hindi. Okay, hindi, yung good. Isa. Yung iba. Yun yung isang batang yun na somehow na yan sa isipan ko din. So, yung anak mo, kasama... Alam niyo, ma'am, hindi talaga ibabalita sa mainstream media. Hindi yan ibabalita. Sa kanya pala nagmana si BMR in behalf of 10K viewers. Gago! Unahan na dapat sa ng Senado gumalaw para hindi makaporma ang bangag government. Alam nyo, hindi naman kayang kontrolin para sa akin sa sarili ko opinion, hindi naman kayang kontrolin ng administrasyon ng Senado. Hanggang kamara lang sila. No, hanggang tawag dito hanggang mga sa kamara, yun nga. Tama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong dalawang anak ng presidente at ng itong Lisa Tanas? Nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano yung kwento niya sa'yo? Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Kat? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga Alam mo yung ganun. Sabi niya nga sa akin, mami, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, you know. Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yun? And, you know, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi. Tuloy mo, may malaking anak na pala tong si Ma'am Kat, pero mukhang bata pa yun. Mukhang bata pa si Ma'am Kat, mukhang mga 25 years old. Pero may binata na pala. Okay. Yung magulang ka na ito-tolerate mo, I guess, if you're doing it kasi talagang okay lang din, nagiging normal, di ba? Parang ako, abnormal yan Sabi ko nga sa'yo, hindi ko mag-gets bakit ang daming pera, sikat na, kabubuhan na magtitake ka ng ganyan. Feeling nila social sila kasi nagpopolboronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade yung pagkatao nyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo, naialis mo sa ganung kadiliman. Yeah, puputulin ko na no, mga banateros. Alam nyo, pag sinama ng yung anak, hindi naman siguro kaganon. Alimbawa man na isipin ng mga tansu vlogger na ay, gipit lang yan, binayaran yan, yung babae yan. Siguro hindi naman kasi alam ko rin, mapera din tong si Ma'am Cathy Binag na to. Tsaka biruin mo, isasali mo ang anak mo sa issue hindi na biro yun, no? Jay, sobrang dami ng kabulukan ng administrasyon na ito. Sobra na, tama na. Ubusin ng mga evildoers
ang pera ng taong bayan para suhol. Posible na ang lahat ng government agency para yes sir na lang sila sa kay Master. Nako, sobrang delikado dyan ang sinabi ni Kat Binag. May posibilidad na patahimikin forever. Nandito lang siya sa Pinas. Si Percy Lapid ginurgur agad. Totoo yan. Hi JG, may authority shoutout. Diba? Daughter yata, daughter ba? Oh. Naku po, ito mo, babae pa pala yun. Ay, naku po, ba't ay, naku po. Gago! Ano ba nakukuha nyo sa ganyan, anak ng teting? Ano ba nakukuha nyo sa mga ganyan-ganyan na, ano, yung mga pulburotics na yan? Hindi minsan napag-iisip ko, no, na okay, ang naririnig ko sa mga tropa, kesyo malakas ka, kesyo hyper ka, masaya ka lagi. Yun ang nasasabi sa akin na ganyan daw yung side effects niyan. Sabi ko, oy, pwede ka na ba? Ba't ako? Kahit ang dami-dami kong problema, masaya pa rin naman, masaya pa rin ako. Laki-laki na utang ko kay Banat Bay, masaya pa rin ako. Hindi mo kailangan ng ganyan eh. Hindi mo kailangan ng ganyan para maging masaya ka lang, para maging hyper ka, maging malakas ka, maging aktibo yung utak mo. Magtutulog kasi kayo. Gago! Puro kayo tira, tapos wala kayo tulog. Puyat kayo, lutang ang utak nyo talaga niya. Gago! Anak ng teting na yan, no? Kaya kung nagtutulog kayo 8 hours in one day, o di ano, sa isang araw matulog kayo ng 8 hours. Di kumpleto yung tulog nyo. Hindi lumulutang ng ganyan isip nyo. Hindi nyo naman kailangan yan anak ng teting naman, Tanay bagay, siguro baka wala nang maano to sa pera, wala nang mapaglagyan kasi nga mga mayayaman na to Oo. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.